Alan, mga kababayan, tuluyan na nga bang nag-meltdown? Aba naman! Etong si Alan Peter Cayetano hanggang ngayon, hindi pa rin po tumitigil sa kanyang Copy Facebook Live. Aray ko. No? Sa kanya pong pagiging ampalaya. Dahil napakarami po na mga sinasabi nito ngayon laban po sa Malacanang. Kaya sila ni Ping Lacson, sila ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo ay hindi pa rin po magkasundo. Ano bang ginagawa nito ni Alan? Mind conditioning nga ba ito, mga kababayan? Ayon po sa kanya ngayon, sabi niya posibleng dayaan sa impeachment trial ni Sara Duterte, binatikos, mga kababayan, nitong si Alan. Aray ko. Tuluyan na daw, sabi ng Ronnie Obrador, tuluyan ng nabaliw etong senator judge na ito dahil lang sa kagustuhan na makuha ang posisyon ng pagiging presiding officer. Mga kababayan, ayon naman po sa kanyang susunod na, syempre, ang Senado daw kinokontrol lang Malacanang ay hindi tunay na Senado. Ano tawag mo doon? Diba? Utak talaga nito, mga kababayan, kinokontrol ng Malacanang. Oy, Mr. 10K, evidently, sino bang kinokontrol dati ng Malacanang? Nung ikaw po ay Speaker of the House, sino ang nakialam? Sino ang naglabi sa'yo para magkaroon ng term sharing nitong si Lord Alan Velasco? Diba, it was Rodrigo Duterte ang nag-assign, ang nag-ayos sa inyo? Diba? Siya ang naglagay sa iyo sa pedestal nung panahon na yon. So therefore, makikita natin na siya talaga ang nagposisyon sa iyo, siya talaga yung nagpasya. Aray ko. Diba? So ikaw ang tuta ng Malacanang nung time na yon. Aray ko. Diba? Ikaw yung tuta. Kaya lang, yung tuta, mga kababayan, tahol ng tahol, pero gustong mga gat. Aray ko. Hindi ito yung yung tahol ng tahol pero no bark. Ito, nangangagat, kinagat niya po. Itong si Sara, kinagat niya rin itong si Digong at that time. 'Di ba? Hindi niya sinunod. Nagpapalusot pa nga eh. Ang sabi niya, kasi Mr. President, akala ko kasi tatapusin ko muna ang budget deliberation bago ako umalis. Aray ko. Grabe itong si Alan. Mga kababayan, o ayan, sabi ni Ping Lacson, tila malapit na daw bumigay at mag-meltdown itong si Alan dahil matapos siyang pumalag na tawagin siyang aso ni Cayetano, mga kababayan, naawa daw si Ping Lacson. Kung ano-ano daw ang sinasabing paratang, parang malapit nang bumigay, sana hindi matuluyan mag-meltdown. Aray ko. Eh, ang problema, mga ka-GPnatics, Diyos mio, ang dami pa rin. Hindi pa natapos yun. Mga pinagsasabi ni Alan Peter Cayetano. At alam nyo ba, mga kababayan, sinagot pala siya ni Ping. Sabi ni Ping dito, actually on one hand, nahawa talaga ako sa kanya. Sana hindi ma-complete meltdown. Or hindi mag-complete meltdown. Kasi magkaibigan naman kaming matagal na nung opposition congressman pa siya. Inadapt and inalagaan ko pa yan. Wow! Inadapt at inalagaan daw noong 2007 when he first ran in the senatorial midterm election. We ran together under the genuine opposition alongside several prominent opposition candidates. Benigno Noynoy Aquino III, Loren Legarda, Francis Escudero, and Coco Pimentel, among others. Mataas kasi ako sa winnability ranking noon. I won third, kaya easy ride. Ika nga, uy, ganun pala si Alan. Ha? Mga kababayan, easy ride, nakiangkas. While under pressure siya, kasi may nuisance candidate na pinatakbo sina ex-PGMA noon, name Joselito Cayetano, who used the nickname Peter. Since then, Kuya Ping natawag niya sa akin. Well, the rest is history. Aray ko. Mga kababayan, anong ibig sabihin dito? Ni Ping Lacson, sinasabi niya na itong si Alan manggagamit kasi winnable daw itong si Ping Lacson nun. 'Di ba? Tapos tinawag pa siyang kuya. Pag tinawag ang kuya, balik ito doon sa bintang sa iyo, mga kababayan, na ikaw ay tuta, na ikaw ay aso. Kung tinawag ang kuya, yan ay direct admittance, mga kababayan, na ikaw ang aso.
Kasi tinawag mo akong kuya eh. Di ba di naman tayo magkapatid? Aray ko. Susunod-sunod ka sa akin. Oh, lahat ng pupuntahan ko, nandun ka. Para kang aso na, di ba? Aray ko. Nandun yung amo, nandun ka din. Parang sinabi niya rito, mga kababayan, na ikaw ang aso. Oh. Ikaw yung parang sinabi niya dito, habang sinasabihan siya ni Alan na si Ping Lacson, hindi na yan tuta. Aso na yan. Sabi niya ganon, aso ng Malacanang. Sabi naman ni Ping, look who's talking. Sino kaya ang sunod ng sunod sa akin? 'Di ba? Tinawag mo pa nga akong kuya noon. Aray ko. Oh. 'Di ba? Mga ka-GP? Ganun po ang ibig sabihin ni Ping Lacson doon. Kung naiintindihan ng mga DDS to, no? Talaga pag nagets nyo to, sasabihin ko may utak kayo. Pero ito ay isang insulto. Ito ay indirect message na ikaw, Alan, ang totoong aso. Kasi tinawag mo pa akong kuya. Kung aso ako, tatawagin mo akong kuya, di ikaw ang aso. Di ba? Nakasunod ka lagi kasi winnable ako. Oh, nakikiride ka pa. Manggagamit parang si Aimee. Aray ko. Manggagamit? Ganun ang drama ni Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, kita nyo naman, bakit sinasabi na nagbe-meltdown? 'Di ba? Bakit sinasabi na talagang malapit na? Ibiruin nyo mga ka-GPnatics, nabuko daw niya ang mga tulpo na meron din mga katarantaduhan. Sabi ko, pinanood ko tong video na to, paanong nabuko? Paanong nabuko? Meron ba siyang pinapakitang ebidensya? Ito sabi niya. Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Mhm. Di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. Paano kaya kung ang topic ninyo yung tungkol sa asawa daw? Aray ko. Paano kaya yung topic ninyo doon sa tawag dito sa kaldero? Aray ko. Papayag ka ba noon, Alan Peter Cayetano? Pero alam ko naman palaban itong si Senator Erwin at Rapi Tulfo dahil yung mga binabanggit niya dito sa video na ito, mga kababayan, ay tungkol daw sa kontraktor na pabalik-balik sa opisina nitong si Rapi Tulfo. Way back then, naalala ko, na sinabi nito, yung ang pinagagawa lang ng kontraktor na yon, mga kababayan, ay yung bahay ni Senator Erwin Tulfo, walang ginalaman sa flood control. Aray ko. Baka mamaya mapahiya ka nito, Alan. Ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Aha. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook, na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod din. Tumingin lang ng ganun, yung ganun. Diba? O, tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun, yung talagang nag-ayos na nung hearing. Or, everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year? Hindi naman ibig sabihin na maraming nanonood sa'yo, maraming naniniwala sa'yo tanga. Oh. Kaya maraming nanonood sa'yo for the content. Di ba? Kaya pinapanood ka, inaantay ka na magkamali. Content yun nga Di ba? Yan ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Diba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. Babaluktutin na naman ng iba, sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. Marami daw na buko.
Hindi lang sa sarili, pati yung kanila daw pinagagawa. Teka lang. Ano ba yung ebidensya na pinalabas ng 18 kargadors nyo? Aray ko. 'Di ba? Ano yung ebidensya? Kasi ang sinasabi dito ni Attorney Levy Baligod, mga kababayan, hinahanapan daw siya ng ombudsman, hinahanapan daw sila ng DOJ ng ebidensya. Ano ba yung, mga kababayan, mas mahalaga daw yung testimonial evidence. Ganito sa lahat po mga kababayan, ang pinakamahalaga, tawag dito, superior po ang testimonial evidence. Pagdating po sa ebidensya, tama naman yon. Kaya lang, sabi niya, superior ang testimonial evidence. At nagko-corroborate daw ito doon sa mga testimonial pa ng ibang mga tao. Okay? Aray ko. Sabi niya, ang problema, tama naman siya eh. Superior yung testimonial evidence. Kaya lang, mga kababayan, may corroboration ng mga kapwa nila Marines or kapwa nila kargador. Ang hindi lang natin matanggap doon, nagko-corroborate pero mali-mali, 'di ba? Nagko-corroborate, mga kababayan, scripted na nga. Alam nating scripted. Tapos mali-mali pa. So paano po nun mapapagtibay ang isang ebidensya? 'Di ba? Hindi nun mapapagtibay ang isang ebidensya. Ngayon, dahil hindi mapagtibay ng corroboration ng kapwa nila kargador, mga kababayan, kailangan po natin ng documentary evidence. Tama? Kailangan din natin, mga kababayan, ng iba pang ebidensya. Electronic, pwede yan. 'Di ba? Kaya lang, nasaan yung electronic evidence? Nasaan yung documentary evidence? Aray ko. Hinahanapan sila. Ang kanilang ipipresenta, picture sa labas po ng bahay ni Escudero. Aray ko. 'Di ba? Cellphone na nag-time travel. Tapos, picture nung halalan nung 2022 kay Pangulong Bongbong Marcos. Dumating ng gabi, mga kababayan, pero ang picture hapon. Aray ko. Sabi niya, gabi kami dumating kaya hindi ko alam kung lake or dagat. Aray ko. 'Di ba? Nung napansin, kala ko ba gabi kayo dumating, hindi, hapon pala. O ito kung hapon, imposible na hindi mo makita, ma-identify kung lake ba yan, kung dagat ba yan. Aray ko. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kahit tayo, hindi po tayo investigador, maniniwala ba tayo? Going back dito sa statement na meron daw mga ebidensya, meron daw nalaman, mga ka-GPnatics dito kay Erwin, meron daw nalaman dito kay Rapi. Teka, sige, sa personal tayo. Sa mga babae, naghamon si Senator Erwin Tulfo. Sabi nyo kasi, nung isang kargador, naghatid daw sila ng babae sa House of Representatives. Okay, sige. Paano nyo mapapatunayan na naghatid din ng babae doon sa House of Representatives? 'Di ba? Meron doon mga CCTV, may logs doon. 'Di ba? Sabi ko nga, hindi basta nakakapasok ang isang tao, mga kababayan, nang wala pong na hindi nag-registered. 'Di ba? Kailangan naka-registered doon. Kasi pag pumasok ka doon, kailangan may QR code ka. Tapos, pag pumasok ka doon, kailangan may ID ka. May QR code ka na, pag prinisinta mo yon, ibabalidate yon, ipapakita mo rin yung ID mo. 'Di ba? Kasi yung mata mo doon, mga kababayan, titingnan din yung mata mo doon eh. 'Di ba? Titingnan din yung mata mo doon. Ngayon, paano nyo mapapatunayan? Madali lang. Kung totoo yung sinasabi ninyo, dapat may presenta ninyo yung babae na dinala nyo kay Erwin Tulfo. 'Di ba? Siguro naman, Alan, alam mo. Ay, sa bagay, nung panahon na yun, wala pa atang palakasan pa lang. 'Di ba? Kailan lang kasi in-implement yun eh. Nung panahon ni Alan, wala pa yan. Mga kababayan, hindi ko alam kung nung panahon niya, wala pa talaga. Kasi, ano ba nauna? Yung may sumabog na
may sumabog na granada doon at namatay yung bodyguard nitong ang tawag dito, Congressman, yung anak ni mga kababayan, yung nakalaban ni Digong sa Davao ngayon, tapos naging kakampi, tapos naging kalaban na naman. Yung maganda, nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung dating congresswoman na ngayon ay nag-asawa na. Basta mayroong isa dyan na nakalaban ni Digong dati, mga kababayan, no, nakalaban niya sa politika. Nograles, yon, salamat, Nograles. Si Congressman Nograles, magkaawayan sila ni Digong dati. Nagkaroon po, mga kababayan, ng away. So ngayon, ang gusto talagang ipapatay, etong si Nograles. Pero ang tinamaan, yung kanyang bodyguard. Namatay yon. Kaya naghigpit po sila, mga kababayan, dyan sa House of Representatives. Hindi ko alam kung which is which, kung sino yung nauna, kung si Alan ba or nauna yung insidente nung pagsabog ng granada. Okay? Pero kung nauna yung pagsabog ng granada bago si Alan, malamang alam niya yon. Kasi after that event, mga kababayan, naghigpit na ang House of Representatives na kapag papasok ka doon, kailangan magpa-registered ka through email, di ba? Isi-send mo yung iyong credential, like valid ID, para kapag punta ka doon, may QR code ka. Tapos, ipipresenta mo yung ID mo, mga kababayan, sa scanner, i-scan din yung mukha mo. Aray ko. Diba? I-scan din yung mukha mo. So, yun lang ang pwede makapagpatibay ng inyong alegasyon. Kasi kung sasabihin nyo, hindi, nakita namin na may kasama doon, si Erwin Tulfo. May hirap atang patunayan yun. Aray ko. Diba? Kasi kahit sino naman pumapasok doon, tapos sasabihin, nakita namin may kasama siya, magandang babae. Aray ko. Oh, nakita nyo ba naglalampungan? Nakita nyo ba na mga kababayan sila ay naghahalikan? Hindi naman, di ba? Kasi ibig sabihin, yung mga tao doon kahit sino lang makakapasok. Pwede kahit sino sabihin natin, ay nakasama niya yan, yun, ganito, ganyan. Oh, pero iba pa rin, mga kababayan, kung mapangalanan nila yung tao at that time na naghatid sila ng babae kay Erwin Tulfo. Aray ko. Tama? Oh, meron ba silang katibayan? Wala. Yung paghatid doon ng maleta sa Green Hills, na nagtataka tayo, sabi ni Erwin, teka, wala naman kaming underground doon ah. Wala naman kaming pababa doon ah. Ba't nagkaroon ng pababa? Aray ko. 'Di ba? Oh, doon pa lang mga sablay na yung mga statement nila eh. Sabi ni Alan, napatunayan din naman na meron kayong kalokohan. Alan, abogado ka. 'Di ba? Sabi ni Rapi Tulfo, you know better. Aray ko. Pero nasaan yung you know better mo? Parang hindi ka na abogado. Para ka ng isang baliw. Aray ko. 'Di ba? Dahil sa sugapa mo sa kapangyarihan. Hindi mo na alam ang pagkakaiba ng mga dokumento na may saysay, mga statement na may saysay, mga electronic evidence na may saysay sa wala. Kasi agad kang naniwala. Ang tanong pa nga dyan eh, bakit agad kang nawala? Bakit hindi kayo nagpakita nung nagkaroon ng conference etong 18 Cargadores? Di ba? May something dyan. Mamaya pag-uusapan natin, mga kababayan, bakit nila iniwan? Diba? Bakit nila iniwan yung conference na yon? Bakit hindi sila nagsidalo? Diba? Oh. Yun, mga ka-GP Natics. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagay na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitignan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala rin mga sinaksak dyan? O, going back, 2023 budget, ang sabi po... kami sigurado, Alan, may sinaksak ka ng 2022 budget from 2021. Remember? You were the one, mga kababayan, na isinabotahe ang budget, di ba? Isinabotahe mo ang budget
na nasa second reading na. Di ba? Nasa second reading na yung budget ng 2021 para sa 2022. Anong ginawa mo? Para hindi maalis sa pwesto, sabi mo, sige, pwede na kayo ngayon mag-insert. May insertion. Sa kanya nagsimula yung insertion. Mga kababayan. Ngayon, dahil nga, dapat, na yun hindi na pwedeng galawin. Dapat unedited na yung budget ng 2021 para sa 2022. Sinabotahe yun ni Alan para hindi siya maalis kaagad sa pwesto. Pinatagal niya yon, tapos sinuspend yung mga session. Pero nagulat kami, project ng Diskaya, dadalawa lang, pero naging 11. Diba? Nung previous year, 2020, para sa 2021, dalawa lang ang project ng Diskaya para sa Taguig kay Alan. Nung 2021, para sa 2022, lumobo sa 11. Mga ka-GP. Aray ko. Hindi ba kayo nagtataka doon? Tapos ngayon, bintang-bintang siya. Sabi niya sa 2026, naniniwala ba kayo na walang insertion? Ganun ba siya eh? Alam niyo yun, nagdudulot siya po ng maling paniniwala. Nagdudulot siya o nagbibigay po siya ng maling impression sa utak ng mga tao para sabihin lahat ng nasa gobyerno ngayon ay corrupt. Unang-una, isa ka rin na nasa gobyerno. 'Di ba? Imposible naman na yung mga yon tatanggap tapos ikaw hindi makakatanggap. Aray ko. 'Di ba? Walang ganon mga kababayan, kaya nga kayo nagkakampiyan eh. Kaya nga kayo tawag dito, diyan, kaya pinoprotektahan niyo yung mga kasamahan ninyo dahil sama-sama kayo sa kalokohan. Ng mga ex-Marines. 2022 pa lang, may deliveran na. Walang basement, Tapos, Gemma hindi Agogo. Salamat, hindi underground. Meron din yan po sa farm to Pardon market me. roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years. No? There are two systemic na pagnanakaw. Di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay. Di ba? So, tatlong natin... Ang lakas magbintang, Hoy, tingnan mo muna yung sarili mo. Ha? Aray ko. Gamit ka ng gamit ng mga mga Bible verse. Tapos, mga kababayan, ang lakas mo magbintang, samantalang wala ka naman mailatag na ebidensya. Aray ko. Alam mo, dito sa kahit saang bansa, kahit saan kang teritoryo mapunta, dapat evidence-based tayo. Unang-una, syempre, ikaw ay officer of the court. Di ba? Ano ba ang dapat tingnan mo? Ano ba ang mas matimbang? Chismis or ebidensya? Chismis dapat. Alan, hindi ka pa rin ba napapagod? Talak ka ng talak? Hindi ka pa rin ba napapagod? Puro ka dakdak, wala ka naman maipakitang ebidensya. Anak naman ng tinapo. At saka sabi ko nga, di ba Ma'am Lucy, Ma'am Luz, tingnan mo muna yung sarili mo. Wala ka bang bahid ng korupsyon? Di ba? Ito na lang mga kababayan, masasabi mo ba na ikaw talaga ay wala kang bahid ng korupsyon? Pag sinabi mong oo, sinungaling ka talaga. Bakit ka mo? Yung video ng kasama mo si Mocha at si Banat Bay na kayo ay nagbebenta o kayo ay bumibili ng question ng media. Mga kababayan, yan ay na, 'di ba? Katumbas ng korupsyon. Yan ay mali. May katarantaduhan na kayo, may tinatago na kayo. Doon sa kaldero, hindi ka ba nakinabang? 'Di ba? Wala ka bang naibulsa diyan sa flood control sa Taguig? Sabi ni Askem,
Kawatano, wag ka magmalinis. Tamaan ka ng karma kung wala kang nagawang pagnanakaw dyan. Tama. Di ba? Sa tagal mo na dyan, imposibleng wala kang naibulsa. Aray ko. Pambansang chismoso o chismosa Kawatano. Lino is a credible witness kasama ni Peter Cayetano. Kapatid mo na lang eh. Siya na mismo nagsasabi. Corruption dyan sa Taguig. Parang sinasapian ibang klase to si Alan. Hindi, ang nakikita ko dito mga kababayan, ulitin ko lang, na kompormiso na ito. Kaya lahat ginagawa niya para sirain ang gobyerno. Naglalagay po siya ng dumi sa utak ng mga tao. Ganyan. Yung kanyang unang statement kanina eh. 'Di ba? Tungkol dun sa impeachment. Yun ang malala. Na ang gagawin daw sa impeachment ay siguradong i-railroad ng kampo po ni Win Gatchalian. Na yun ang talagang target. Kaya inagaw sa kanya ang Senate presidency. E paano unang-una, kung hindi aagawin sa iyo ang Senate presidency, gagawin mo ba ang iyong tungkulin bilang isang Senate President at presiding officer? Di ba ang sabi mo sa iyong statement? I-dismiss mo, ibabasura mo lang din yon dahil hindi importante ang impeachment? Aray ko. Oh. Nakita ko na yan, mga kababayan. Actually, nung si Chis Escudero pa, ang presiding officer, si Chis Escudero pa, ang Senate President at that time, talagang gusto ninyo na ibasura yung impeachment ni Sara Duterte. Ngayon, sa nakikita natin, sobrang lala na ni Alan Peter Cayetano. Huwag kayong magugulat, mga kapatid. Huwag kayong magugulat, mga ka-GP, na isang araw makikita nyo si Alan Peter Cayetano nasa loob na ng, Mandaluyong. Aray ko. Hindi ba? Ayaw niya pumasok sa Senado. Tingnan nyo bukas kung papasok ba ito. Pag hindi pa rin pumasok to, dapat mag-demand ng Senado. Nasa Facebook na lang siya magtrabaho. Aray ko. Di ba? The very talkative senator year 2026. Deserve niya yun. Oh. He doesn't work for the people but for self-interest. Exactly. And not only that, mga kababayan, not only for the self-interest. Para po yan kay Sara Duterte, yung ginagawa nila yan. Okay? Okay. So, eto naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics.